우리 그러기 위해서 함께 신앙 고백하도록 하겠습니다. For that, let us confess our faith all together. Jesus is the Christ, the Son of the living God. 우리 귀한 동역자들과 일자 나누겠습니다. 예수님은 나를 친구 삼으셨습니다. At pati po natin ang ating mga fellow workers, Jesus has made me a friend. 네, 이게 옆에 있는 사람과 인사 나누면서 하는 거예요. So ito po ang oras na magtingin po tayo, ang tao na sa tabi natin, and let us greet. 저한테 하실 필요 없습니다. You don't have to greet to me. 옆에 있는 사람 눈은 지그시 바라보면서 손을 꼭 So 잡아주시고 magkaroon po tayo ng deep eye contact with the person beside you, at hawakan niyo din po yung kamay nila. 그렇지만 말은 예수님은 나를 친구 But 삼아주셨습니다. at the same time, sabihin po natin sa kanila, Jesus has made me a friend. 네, 우리 반디 사람과 테이블을 더 긴밀하게 가져야 될 것 같아요. Sa tingin ko po, kailangan natin po ang mas maraming pandisalamat table time. 그리고 오늘 또 앞에서 귀한 바이올린으로 하나님께 예배 봉사해 주신 귀한 티처 브라이언 너무 And 감사드립니다. also, Teacher Val, who gave his devotion as a violin dito po sa 오늘 harap kanina. 예배의 격조가 높아지지 않았습니까? So, napansin niyo po ba, naging iba na yung quality ng ating worship service? 바이올린이 드디어 찬양의 도구로 기능했습니다. And finally, violin, kasama na po siya as an instrument in our praise. 하나님이 너무 기뻐하셨을 거예요. And I believe God was pleased with it. 네, 그래서 오늘 하나님이 준비한 귀한 축복의 말씀 꼭 붙잡고 돌아가시기 바랍니다. Kaya umaasa ko po na pangangatan natin po ang sagot ng Diyos, ang salita niya as an answer today. 아멘. 자, 오늘 보면 말씀이 나의 삶을 바꿔야 돼요. So ang salita ng Diyos, dapat ito po yung baguhin ang ating buhay. 그러니까 내가 삶이 말씀에 날마다 반응하는 삶이 돼야 됩니다. Dapat ang buhay po natin ay palagi nag-response and react sa salita ng 여러분 Diyos. 지난주 강단 말씀 기억나세요? Naalala niyo po ba ang pulpit message natin na 하나님이 karaniwan? 혁명적인 말씀을 주셨어요. God has gave a revolutionary message. Who are you? 그렇지. 찬양 인도자한테 부탁을 했는데 까먹었습니다. So nakalimutan ko po sabihin sa praise leader. 우리는 열매 맺는 제자래요. We are the fruit-bearing disciple. 우리 수준과 능력으로 안 되는데 하나님이 우리를 그렇게 보시기로 작정하셨다고요. Hindi po tayo sapat at karapat-dapat na matanggap ng ganitong identity, but God has called us as a disciple. Ano po ba yung dahilan 나 dito? 예수님은 포도나무, I am the vine, the Jesus, 너희는 가지. and you are the branches. 하나님 아버지는 그걸 가꾸시는 농부. Ang ating Diyos na Ama, siya yung tagapag-alaga nito. 너는 너의 능력과 상관없이 시절을 쫓아 열매를 맺는 가지. Kaya ikaw yung sanga na magbubunga ng maraming prutas regardless of the 하나님 seasons. 어마어마한 말씀 주셨어요. So ito po yung kadakilang salita na binigay ng Diyos sa atin. 근데 그 말씀 붙잡고 믿음으로 화하면 응답받고 내가 놀래버려요. And once na mag-response po tayo and react kasama ng ating pananampalataya, magugulat din tayo sa sagot na ito. 하나님은 하나님, 나는 나. 그러면은 하나님 말씀은 말씀, 내 인생은 내 인생. 그럼 이제 나 아무 상관이 없어요. Pero kung isipin natin, ang Diyos na lang siya at ako may sariling buhay ako, then hindi po natin matanggap yung sagot na yun. 그래서 기적의 응답을 받아놓고 내가 누리냐 못 누리냐는 내 안에 믿음에 달려 있습니다. Kaya kahit natanggap natin po ang sagot mula sa Diyos, it will totally depend on our faith kung ma-enjoy natin siya or hindi. 그래서 지난주에도 영적인 가지치가 필요하다. Kaya nakaraan din po, sinabi ko po, kailangan natin ng spiritual building. 왜? 예수님과 영적인 긴밀한 소통을 하기 위해서. Why? Para magkaroon po tayo ng close communication with God. 그래서 우리는 예수님한테 딱 달라붙어 있기만 하면 돼. Kaya ang kailangan lang natin gawin ay mag-abide, mag-stick kay Jesus. 이 불안하고 염려, 근심, 걱정, 불가항력적인 삶이 많은 이 세상에 얼마나 우리에게 평안과 기쁨을 주는 말씀입니까? Di ba po, ito po yung mensahe na bibigay ng payapa at sagot at tunay na pahinga mula habang tayo ay nasa-suffer sa mundo na ito. 저도 기쁜 일, 슬픈 일, 화난 일, 안심되는 일 많은 한 주간이었는데요. Of course, para sa akin din po, ito po yung buong linggo kung saan naranasan ko yung lahat ng mga kasiyahan, kagalakan, at the same time, troubles and difficulties. 정말 감사한 그 한 번의 경험이 한 주간 내내 나를 붙잡고 Pero dahil sa isang experience na napasalamat ako sa Diyos, yan po yung nagabay sa aking buong linggo. 예기치 못한 안 좋은 상황이 딱 벌어졌어요. So nangyari po yung mga unexpected na hindi magandang sitwasyon.
벌어지면 평소 같았으면 오토매틱으로 나오는 감정이 있어요. Kapag ako yung normal na me, syempre meron akong immediate reaction na lalabas galing sa aking emotion. 화, 분노, 왜 그러지 하면서 막 그런 열받는 거. So ito po yung anger and shouting and lahat po ng mga ranting. Bakit ito nangyari? 왜 그동안 그런 삶을 그런 경험을 겪으면 막 상처와 막 분노가 나니까 오토매틱으로 반응하게 됩니다. Bakit po? Dahil yan yung mga experiences at yan yung mga ginawa ko nung humarap ako sa ganitong sitwasyon, kaya automatically lumalabas din ang ganitong 그러고 reaction. 나면 그렇게 나면 어떻습니까? But after doing it, ano yung naramdaman ko? 바로 이제 후회가 납니다. I regret immediately. 근데 이번에도 또 이번 주간에 그런 상황이 왔어요. At ngayong linggo din po, nakaraang linggo, parehas din ang nangyari. 근데 그 순간 하나님의 말씀이 생각납니다. At that time, suddenly natandaan ko ang salita ng Diyos. 그렇지 나는 가지일 뿐이고 포도나무는 따로 있다. O tama, ako isang sanga lang at meron tayong tunay na puno. 그리고 나를 가꾸시는 농부 아버지 하나님이 알아서 같이 지게 해주시는 At 거예요. ang ating Diyos na Ama, ang tagapag-alaga, siya yung mga lakas sa akin. 아, 너가 열매 맺는 생각을 해도 시간이 없는데 왜 쓸데없는 일에 화내고 분노하는 일에 에너지를 쏟냐? Kahit isipin lang natin po ang mga paraan, makaroon tayo ng maraming bunga, kulang tayo sa oras, but why are we wasting our times on the meaningless things? 농부이신 아버지 하나님께 맡겨라. Ay i-surrender mo ang lahat sa ating Diyos, ang farmer. 나의 본성으로 그렇게 프로세싱이 나올 수 없는데 한 말씀이 나에게 딱 기준이 되어주시고 Ito po yung mga kaisipan na hindi mo makalabas kapag ito ay galing sa ating instinct, but it is the mindset na binigay ng Diyos. 그러니까 기적을 받았어요. Kaya doon ko po naranasan yung himala. 그 생각 났다고 상황이 바뀌지 않고 분노거리가 없어지지 않았는데 Hindi naman po nawala yung mga problema at hindi nawala din yung mga galit ko. 이상하게 전에 가지 않게 내 마음에 요동이 없어져요. But compared to the past, hindi ako nasishaken, hindi ako nahirapan 아니, 두 가지 마음이 emotionally. 오는데 안 좋은 부정적이고 전혀 이익이 안 되는 마음을 누르게 되더라고요. So, binibitawan ko yung mga negative thoughts and yung mga bagay na naghadlang sa 그냥 akin. 말씀을 생각하고 아 그렇구나 깨닫기만 했는데 마음의 평안과 확신이 오게 되니까요. Ang ginawa ko lang po ay to realize and remember once again the Word of God, pero yan yung nagbigay ng peace sa akin. 어떤 것보다 큰 기적이었고요. 어떤 응답보다 저에게는 큰 기쁨입니다. That was greater miracle and greatest answer than anything else. 하나님의 뭘 느꼈냐? 하나님 진짜 살아계시고 Ano ba yung naramdaman ko? I was able to feel that God is alive. 그 살아계신 하나님이 나에게 계속 말씀하시는 거예요. At ang Diyos na buhay, patuloy siya nagipag-usap sa akin. 날 사랑하셔서 잘 되는 쪽으로 이끌어 가시는 거야. 그게 믿어지고. At I was able to believe na siya ay buhay at ginagabayan niya ako sa tamang 그게 daan. 한 번의 경험인데 그 다음에 똑같은 상황 왔을 때 또 그렇게 반응하려고 노력하게 돼요. Kaya isang beses ko lang po ito naranasan sa lingkod na yun, but after nangyari yung mga bagay na yun paulit-ulit, I was able to manage and control my 그런 emotion. 말씀보다 내 감정이 앞서갖고 또 화내고 감정을 쏟아낼 때도 있었어요. Of course, meron din po tayong mga best panahon na lumalabas yung emotion more than the Word of 그리고 God. 잽싸게 근데 잽싸게 전환이 되는 거예요 생각이. Kapag nauna yung emotion ko, immediately binago yung 아이고 내가 그 kaisipan. 말씀 또 놓치고 있었네. And I think on myself na, ay, nakalimutan ko pala yung 아 salita 말씀 ng 기억하고 Diyos. 있었는데 반응이 틀렸을 텐데. So I remember the Word of God. Once I remembered the Word of God, syempre iba yung response ko. 결과가 틀릴 텐데. At kapag iba yung reaction ko, iba din yung 어려움이 있어도 result. 오히려 나는 또 여유 있고 더 확신 있고 행복할 수 있을 텐데. Kapag ang salita ng Diyos ang na-remember ko, then of course, mas maganda ang result. 와 정말 말씀이 이렇게 중요하구나 다시 새삼스럽게 느꼈습니다. Kaya once again, I was able to feel na ganito kahalaga pala ang salita ng 하나님은 Diyos. 너무 정확하시고 공정한 So God is so accurate and He is so just. 제가 말씀을 준비하고 선포해도 제가 이 말씀 안 붙잡으면 전혀 하나님과 상관없이 살 수밖에 없습니다. Kasi po kahit ako yung nabibigay ng mensahe na ito, if I don't grab hold it at hindi ako mabuhay according to the message, then iba din ang magiging 짧은 result. 시간 들어도 한 말씀이라도 진짜 믿음으로 붙잡잖아요. 그 한 문장의 말씀이 한 주간 여러분을 이끌어 가십니다. At kayo rin po, kahit sa maiksing oras na ito, if one sentence ang pangawakan niyo po buong linggo, then that will also change your life. 여러분에게 물어보고 싶습니다. So I want to ask you this. 하나님이 주신 주일날 받은 말씀이 여러분의 기도 제목이 되고 삶에서 반응으로 나오고 있으십니까?
Ang pulpit message na narinig niyo po tuwing linggo, yan po ba yung nagiging prayer topic at yan po ba nagbago sa reaction niyo? 무슨 말이냐면 하나님과 함께하는 그 기쁨을 맛본 적 있냐고요. Ano bang ibig sabihin nito? Have you experienced the true joy that is from the Lord? 여러분 여기서 진짜 종교와 복음의 큰 차이가 여기서 나타나는 거예요. Dito po natin makita kung ang malaking pagkakaiba sa religion at yung gospel. 우리는 종교인이 아니라 하나님이 하신 일을 맛보고 하나님께 반응하는 하나님의 자녀입니다. Hindi po tayo katulad ng mga religious man, but we are the children of God who react and respond to the Word of God. 그 복음의 맛, 하나님의 사랑의 맛을 맛봤기 때문에 또 그 맛을 보기 위해 오늘 이 자리에 말씀 앞에 무릎 꿇는 이 시간을 갖는 거예요. And we already experienced and tasted the Word of God and yung gospel, kaya nandito po tayo ulit para maranasan natin ito ulit. 오늘 말씀은 지난주에 15장 그 말씀을 이어갑니다. Kaya ang scripture natin po, it is connected from our previous verse 근데 last 하나님 week. 말씀은 이 본문은 더 깊은 곳을 우리를 이끌어간다. At ang mensahe natin ngayon, dinadala niya po tayo sa mas malalim na salita ng Diyos. 지난주에 내 안에 거하라. Last 오늘 week. 먹겠다. Sinabi ng Diyos, mananatili ka sa akin, then you will bear 근데 the 오늘 fruit. 9절 여러분 처음 대충 읽은 그 9절에 뭐라고 나오는지 아세요? Pero ano po bang nakasulat sa verse 9 na binasa natin? 그냥 내 안에 거하라가 아니라 나의 사랑 안에 거하라. Hindi lang niya basta sinabi na manatili kayo sa akin, kundi sabi niya manatili kayo sa aking 그런데 오늘 pag-ibig. 15절에 더 파격적인 이야기를 하십니다. Pero sa verse 15, mas amazing po ang declaration niya. 너희를 친구라 하였으니 Sabi dito na itinuring ko kayo mga kaibigan. 아주 놀라운 말씀입니다. So it is very amazing. 여러분 중요한 질문 하나 드리겠습니다. So I will give you this important question. 어떻게 이 만왕의 왕이고 천지 만물을 창조하신 하나님이 우리를 친구라고 부를 수 있을까요? How come ang ating Diyos, hari sa lahat ng mga hari, itinuturing niya po tayo bilang kanyang kaibigan? 우리가 조금만 권위 있고 힘 있는 사람 앞에 보면 우리도 모르게 쫄고 이렇게 두려워하게 되잖아요. Di ba po, dito sa mundo, once na humarap po tayo sa mga pangyarihan na tao, or tao na sa mataas na position, instantly matakot tayo, di ba? 그런데 생사화복을 주관하시는 심판주 하나님이 우리를 친구라고 하다니 이거 진짜 놀라운 사실입니다. Kahit sa harap ng tao, natatakot po tayo, pero ang ating dakilang Diyos na makapangyarihan, sinabi niya, tayo daw ang kanyang kaibigan. 여러분 그 질문 가지고 오늘 말씀 들어가요. So with this question, listen to the Word of 오늘 God 말씀 today. 듣고 성경을 보시기 바랍니다. At with this Word of God, sana basahin niyo po ang Biblia. 아 그래서 이 말이구나 예수님이 하신 말씀. Ito pala ang dahilan, ang layunin kung bakit sinabi niya ito. 여러분 말씀 오늘 설교 듣잖아요. 설교를 왜 듣냐? So ngayon, di ba po, nakikinig po kayo sa message. Bakit kayo nakikinig sa message? 하나님의 마음을 알고 뜻을 알기 위해서. Ito po upang malaman natin at intindihin natin ang kaisipan at 그러니까 kalooban ng Diyos. 설교가 목적이 아니라 설교를 통해서 성경 말씀을 더 잘 이해하기 위해서 우리 듣는 거예요. Yung message, yung sermon, hindi ito po ang purpose natin, but to understand accurately and correctly ang salita ng Diyos. That is the reason why we listen to the message. 우리가 말씀 위에 우뚝 굳게 서야 어딜 가서나 흔들리지 않고 하나님과 함께하는 삶을 살 수 있는 것입니다. Because we must stand firmly in front of the Word of God para kahit ano man po mangyayari sa ating buhay, hindi tayo masishake 그래서 doon. 오늘 짧은 구절이지만 한번 다시 쭉 나중에 읽어보시기 바랍니다. Kaya ito po ay maiksing verse ngayon, pero sana basahin niyo po ito muli sa inyong 그래서 natirang araw. 오늘 설교 잘 들어야 돼요. So you must listen carefully to the message 그 today. 말씀이 무슨 말인지를 이해하게 됩니다. Then malalaman, maintindihan po natin kung ano yung intention ni Jesus nung sinabi niya 오늘 ito. 말씀 뭐라고 하시냐? 왜 예수님이 우리를 친구로 삼으셨는지. So ngayon, ano po ba yung kontento ng ating message? Why did Jesus call us as His 그리고 friends? 친구로 부른 우리가 어떤 삶을 살기 원하시는지 기대하시는지가 말씀에 나왔다고요. At mula po sa ating mensahe ngayon, malalaman natin anong klaseng expectation, anong klaseng buhay ba ang gusto niya makita bilang kaibigan niya. 여러분 이 말씀이 여러분 영혼에 박히면 우리 삶 속에 부딪히는 모든 문제의 해답으로 여러분 당당하게 나올 수 있습니다. Once na ang salita ng Diyos na ito ay tumatak po sa inyong puso, then you will have this confidence when you live in this world. 아멘. Amen. 기대하고 가지고 도와주십시오. So with this expectation, let us live into the Word of God. 자, 첫 번째 우리를 마음을 나눌 수 있는 친구라고 우리를 부르셨어요.
And number one, sinabi niya po, we are the friend who shares the heart. 예수님의 놀라운 선언을 말씀하고 계시다고요. So it talks about the amazing declaration of Jesus. 여러분 눈 크게 뜨고 이거 같이 읽어야 됩니다. So let us open our eyes widely and let us read it all together. 여러분 귀가 놀라고 여러분 가슴이 놀랄 정도로 크게 합심으로 읽도록 하겠습니다. Hanggang magulat po kayo sa inyong sariling boses at boses ng inyong katabi, let us read it all together. Let's go. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Amen. 아멘. 우리를 그냥 친구라고 말하지 않고 종이 아닌 친구라고 말했습니다. Hindi niya po tayo basta inurin na tayo ang kanyang kaibigan, but we are not his servants as well. 그 어떤 친구인지 계속 찾아갈 거예요. Kaya hanapin po natin anong klaseng kaibigan tayo 예수님 ito. 말씀하신 친구는 어떤 관계인지 하나님 말씀하고 계십니다. God is telling us kung anong klaseng relationship ang meron sa kaibigan ni Jesus. 9절에 보면 뭐라고 하냐? 내 사랑 안에 거하라고 했어요. Ano bang nakasulat sa verse 9? Manatili kayo sa aking pag-ibig. 아버지가 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. 우리를 친구로 불렀는데 어떤 마음으로 불렀냐? 사랑의 마음으로 부르셨어요. Tinawagan niya po tayo bilang kanyang kaibigan, pero kasama ng anong klaseng puso? The heart of love. 여러분 기억하시죠? 사랑이 먼저입니다. So tandaan niyo po, mauna po ang pag-ibig. 예수님이 조건을 걸지 않았어요. So hindi nilagay ni Jesus ang kondisyon dito. 네가 내 말 잘 듣고 순종하면 내가 사랑하겠다 그러지 않았다고요. Hindi niya po sinabi sa atin, dapat masunurin ka, dapat makinig sa aking salita para ibigin ko 내가 ikaw. 먼저 너를 사랑했으니까 너는 나의 사랑 안에 거하라. But since I love you first, kaya manatili ka rin sa aking pag-ibig. 여러분 이게 복음입니다. Ito po ang gospel. 하나님 먼저 찾아오시고 하나님 먼저 보여주셨어요. God has approached us first. God has shown us 그래서 first. 우리는 이렇게 힘차게 고백할 수 있는 거예요. Kaya maaari din po natin mag-confess with this confidence. God is good All the time. all the time. God is good. 왜? 복음이 먼저 우리에게 오셨어요. Why? Because the gospel came to us first. 우리가 하나님 몰랐을 때 이미 하나님의 사랑을 우리에게 먼저 다가오셨고 보여주셨어요. Dahil sa mga panahon na di pa natin kilala ang Diyos, God has showed His love 그것을 first. 체험한 사람이 반응으로 God is good 할 수 있는 거예요. At yung mga tao na karanas sa kanyang pag-ibig, maaari nila po mag-confess that God is good all the time. 여기서는 거하라 그거는 무슨 뜻이냐? Ano po ang ibig sabihin dito na manatili? 잠깐 들렸다 손님처럼 다음에 또 봐 그게 아니라고. Hindi lang po basta ibig sabihin na dumaan lang siya ng sandali at alis naman. 내 안에 들어와 살아. Kundi sabi niya, magtira ka sa loob ko. 계속 거주해. Manatili ka at manirahan ka. 왜 내가 너한테 주고 싶은 게 너무 많아? Why? Because there are so many things that I want to give to you. 그 마음으로 내 안에 거하라. And with that heart, ito po ang sinabi ni Jesus na manatili ka sa akin. 그 마음을 가지고 그 다음에 반응을 이렇게 하라고 말씀하십니다. Kaya pagkatapos na nalaman natin ang kanyang puso, ito yung magiging reaction po natin. 너희가 나의 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하라. Sabi dito, kung paano tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, ako ay nanatili sa kanyang 순서를 pag-ibig. 바꾸면 안 됩니다. So, huwag natin po palitan ang order na 하나님의 ito. 사랑이 먼저고 우리의 순종이 따라가는 거예요. Palagi mauna po ang pag-ibig ng Diyos at next ang ating obedience. 종교는 뭐냐? Ano po ba yung religion? 하나님의 사랑, 은혜, 용서함 받기 위해 내가 뭔가를 하는 거예요. Sila, ginagawa nila po ang sariling sikap, ang kabaitan ng mga gawain para matanggap nila yung pag-ibig at biyaya ng 그게 Diyos. 조건부 사랑인 거예요. And it is conditional love. 그래서 내가 이렇게 못하면 그때부터 막 죄책감과 막 미안한 마음이 너무 커지고 Kaya once na hindi mo nagawa nito or hindi mo ito sumunod, then makaroon ka ng guilty sa 내가 loob. 거꾸로 내가 이렇게 했는데 왜 안 주십니까? And oppositely, ginawa mo ito, tapos sisihin mo ang Diyos, Lord, bakit hindi mo ito binigay sa akin? 이게 종교예요. And that is the religion. 근데 하나님은 사랑해. But God, mauna po ang kanyang pag-ibig. 끝없이 일방적으로 의논하지 않고 부어주십니다. It is the endless, one direction and unconditional love. 그걸 반응하는 게 우리의 믿음이고 신앙이고. And responding, reacting to His love, ito po ang ating walk of faith, ang ating faith. 그래서 누가 뭐라고 안 해도 하나님 위해 내 걸 버릴 수 있고 포기할 수 있고 죽을 수까지 있는 겁니다. Dahil po sa pag-ibig na yan, kahit walang sinabi sa atin, maaari natin bibitawan ang lahat ng mga bagay na meron sa 왜 atin. 내가 죽어도 아깝지 않을 만큼 너무 큰 은혜와 사랑 받았기 때문에. At pati ang ating buhay, mabibigay natin ito sa Kanya because it is gano'n ka valuable at worthy
identity 근데 ang 먼저 우리가 salita 하나님의 niya. 사랑을 받고 그 사랑에 반응하는 게 우리의 정상적인 시간입니다. Kaya ito po ang tamang walk of faith na mag-react po tayo muna sa kanyang pag-ibig and let us show our obedience as a 사랑받는 때문에 response. 사랑을 또 받고 싶어서 말씀을 따라가는 거예요. At kahit natanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos because we want to receive more and more, nakikinig po tayo sa salita niya. 그런데 그 11절에 뭐라고 하냐? Pero ano bang nakasulat sa verse 내 11? 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. Mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. 순종하라. So obey. 근데 왜 순종해야 되냐? But why do we have to obey? 너를 사랑하는 내 마음, 내 기쁨이 너가 맛보기 위한 통로가 순종이니까. Dahil ito ang obedience, ito po ang paraan upang maranasan mo at maramdaman mo ang lahat ng aking love para 그래서 sa 우리가 iyo. 하는 사랑을 받으면 너무 좋아서 그걸 또 받기 위해 순종하는 거예요. Kaya once we receive the love, dahil gusto natin po ang pag-ibig, we do other things to receive it continuously. 그 순종이 따라오면 내 안에 나의 기쁨, 하나님의 기쁨이 함께 넘치는 기쁨이 됩니다. At kapag sumunod po ang obedience bilang action natin, that ang kagalakan, ito po ay magiging abundance and overflowing joy. 그래서 여러분 제일 먼저 우리가 할 일은 뭐냐면 하나님의 사랑받는 게 우선이에요. So ano po ba ang unang-unang kailangan po natin gawin? We must receive the love of God. 그래서 우리는 하나님께 나아가는 거예요. That's why we always draw near to the Lord. 왜? 사랑이 뭔데요? 인격적인 관계잖아요. Why? Ano po ba yung pag-ibig? Itu po yung personal 그 relationship. 사람을 알아갈수록 사랑이 깊어지는 거예요. As we know more and more about this person, syempre lalong lalilim din ang ating pag-ibig. 하나님을 알기 위해 하나님께 나아가는 게 우리의 사랑이에요. Kaya ito po ang way of love natin, way of action, na lalapit po tayo sa Kanya. 이런 관계를 만드는 게 하나님의 방법, 복음인 것이에요. And making this kind of cycle of this relationship, ito po ang 자, gospel. 근데 사랑의 하나님이라는데 얼만큼 우리를 사랑하는지 알아가야 돼요. Kaya sabi dito, He is God of love, pero gaano kalaki ba ang Kanyang pag-ibig? 말씀에 다 답이 나와 있어요. It is everything. Lahat po ay nasa dito sa salita 두 niya. 번째, 어느 정도 우리 사랑했냐? 예수님이 자기 목숨을 주어서까지 우리를 사랑했어요. So gaano kalaki po ba ang Kanyang pag-ibig hanggang ibibigay niya ang sariling buhay para sa Kanyang kaibigan? 우리를 왜 친구로 부르셨다고? So why did God call us as His friends? 자신을 주려고. To kill Himself, to sacrifice 그래서 Himself. 13절에 이렇게 말하는 거예요. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니. Kaya nakasulat po sa verse 13 na pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. 그러니까 친구를 위해 자기 목숨을 버린 거예요. So ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kaibigan. 이게 아름다운 우정을 위한 아주 낭만적인 명언이 아니라고요. Pero hindi lang po basta romantic quote to impress others. 이 제자들한테 친구라고 말하고 자기 목숨을 바치는 것보다 더 큰 사랑이 없다고 말했잖아요. Di ba po, sa previous verses, itinuri niya ang kanyang mga disciples as His friends. At sabi doon na walang mas dakilang 언제 pag-ibig. 이 예수님이 이 이야기를 하셨습니까? At kailan po ba ito sinabi ni Jesus? 십자가 지고 죽으러 가기 직전에 제자들한테 이야기해요. Ito po ang oras kung saan bago po siya namatay sa cross. 그냥 낭만적인 나랑 상관없는 얘기가 아니라 조금 있으면 잡히시고 고문, 채찍, 십자가에서 죽을 걸 알고 내가 왜 십자가 지냐? 너희를 사랑하고 너희를 위해 죽기 위해서다 말해주신 거예요. So hindi lang po ito basta romantic quote na sinabi niya kasi it is not related to him, kundi sinabi niya ito upang ipakita ang kanyang dakilang pag-ibig bago siya mamatay sa 여러분 cross. 이 예수님의 사랑의 음성이 여러분에게 정말 와닿고 체험되시기를 축원드립니다. Kaya umaasa ko po na sana ito ay deeply tumatak sa inyong puso at maramdaman niyo po ang dakilang pag-ibig ng Diyos. 왜 이렇게 예수님 우리 사랑하십니까? So, bakit ganito kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin? 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 우리가 사랑받을 가치가 있어서요. So there is a song na karapat-dapat ka matanggap ng pag-ibig ng Diyos. Is it because we are adorable? No, never, nothing. 우리는 아직 죄인, 원래 시작부터 죄로 가득 찬 아무런 사랑받을 수 있는 가치가 없는 존재라고. No, hindi po tayo ganun ka-valuable or worthy dahil nung tayo ipinanganak pa sa mundo na ito, we were born as a 그게 sinners. 우리의 실제고 실존이에요. And that is our reality and that was our identity.
그런데 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증하셨습니다. But God demonstrated His own love for us in this while we are still sinners, Christ died for us. 우리가 좋은 친구라서 예수님이 죽어주신 거 아닙니다. Hindi po namatay si Jesus para sa atin dahil tayo ang mabuting kaibigan. 우리가 먼저 하나님께 다가간 것도 아니에요. At hindi din po na tayo na una lumapit sa Kanya. 다른 이유가 없어. 그냥 하나님은 사랑이시라 그 속성 때문에 우리에게 찾아오신 거예요. Actually, there is no other reasons kundi dahil lang sa characteristic ng Diyos, ang character ng Diyos ng pag-ibig, lumapit siya sa 친히 atin. 십자가 지시고 죽으심으로 구원의 길을 여심으로 우리를 친구라 부르시기 위한 조건을 완성하십니다. He Himself, namatay po siya sa cross and He chose to sacrifice for us para ipakita niya at ibigay niya ang pag-ibig. 그래서 오늘 제목이 뭐냐? 주어가 누구냐? 예수님이 나를 친구 삼으신 예수. So, sino po ba yung subject sa ating title natin ngayon? Jesus who made us His friends. 여러분 잊지 마십시오. 사랑의 출발은 So, 예수님이십니다. huwag natin po kalimutan, ang umpisa sa pag-ibig ay si Jesus. 구원의 출발도 예수님이십니다. At ang umpisa sa kaligtasan, ito rin ay si Jesus. 그래서 우리의 모든 인생은 예수님 없이 정의 내릴 수도 없고 살아갈 수도 없어요. Kaya hindi natin po ma-justify ang lahat ng mga buhay natin, ang ginawa natin kung wala tayo si Jesus. 그래서 예수님과 함께 새로운 인생 사시기를 축원드립니다. Kaya pinapala ko po na sana magkaroon po kayo ng bagong buhay kasama ni Jesus. 그렇게 목숨까지 바치시고 우리 친구 삼으신 예수님이 우리에게 어떤 관계를 원하시는지 또 알아야 돼요. And now, dapat matuto din po natin kung ano klaseng buhay ang gusto niya makita mula sa atin bilang kanyang kaibigan. 네, 여러분이 생각하는 친구는 누구십니까? So, ano po ba yung kaibigan para sa inyo? 예수님이 우리를 친구로 삼았다면 하고자 맺고자 하는 관계가 있어요. Nung itinuri niya po tayo bilang kanyang kaibigan, of course, there is a type of relationship na gusto niya makita. 뭐냐? 자기의 마음을 나눌 수 있는 그 사람을 친구로 부르십니다. Ano po ba ito? Ang kaibigan para sa kanya ay yung tao na pwede niya i-share ang kanyang 그래서 puso. 처음에 내가 너희를 종으로 부르지 않고 친구라 이렇게 했다고 했잖아요. Kaya di ba po sabi dito na hindi niya tayo itinuturi bilang alipin, kundi bilang kanyang 종과 kaibigan. 친구의 가장 큰 차이점이 What 뭐예요? is the biggest difference between the servant and the friend? 15절에 내가 너를 불렀는데 종은 주인이 하는 것을 알지 못한다고 했어요. Nakasulat po sa verse 14, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang 근데 Panginoon. 내가 너를 친구로 부른 이유는 뭐냐? 내 아버지 하나님이 하고자 하는 일을 다 너에게 알려주기 위해서. Then ngayon, ano ba ang dahilan kung bakit itinuri ko kayo bilang mga kaibigan? Sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. 그래서 여기를 친구라고는 필로스라고 하는데 사랑을 주고 사랑을 받는 아주 친근한 관계를 말하잖아요. Kaya ang salitang kaibigan, in Greek word, is a philos. Ibig sabihin, a relationship, a close relationship kung saan ibibigay mo yung pag-ibig and you also receive the love. 말한 친구는 걷다가 내 마음 소중한 것 중요한 것까지 너한테 다 알려줄게. 난 널 믿고 사랑하니까. Pero para kay Jesus, hindi lang ito matapos doon because He wants to share everything that is important at narinig niya mula sa kanyang Ama. 그러니까 종과 친구는 아주 명백한 차이가 이거예요. Kaya malinaw po ang pagkakaiba na meron tayo sa alipin at sa kaibigan. 종은 주인이 명령하면은 실행을 합니다. Yung mga alipin, once na inutusan niya, siya ang utusan ng kanyang Panginoon, kailangan niya ito gawin. 실행하면서 잘했다 칭찬을 들을 수 있지만 At maaari niya rin po magrinig ng mga papuri mula sa kanyang Panginoon. Why do you do this? 왜 그걸 시키는지 무엇 때문에 하는지는 알지 못해요. Pero yung alipin, hindi niya po malalaman at wala din siyang alam kung bakit ito yung pinapagawa niya sa kanya. 근데 제자를 친구로 부른 예수님은 그 주인 하나님 아버지의 계획과 뜻을 다 알려주십니다. Pero para kay Jesus who made us as His friend, sasabihin niya daw ang lahat ng mga narinig niya mula sa kanyang 하나님 Ama. 나라의 비밀도 알려주시고 십자가의 길도 알려주십니다. Siyempre, yung daan patungo sa kaharian ng Diyos and also the way of the cross. 세상을 움직이시는 아버지 하나님의 마음과 뜻도 알려주십니다. Siyempre, kasama din po ang kalooban ng ating Diyos na Ama, ang Panginoon, who rules this world. 바로 그겁니다. And yan po yung point. 친구는 뭐냐? So what is a friend? 마음을 나누는 마음. It is a relationship that you share the heart. 예수님 우리 부를 때는 명령하고 순종해라 내 일을 하라 하면서 종으로 부른 게 아니에요. Ang ating si Jesus, nung tinawagan niya po tayo, He didn't call us as a servant para iputusan niya na gawin mo 나는 ito 이런 ang pinili ka 생각과 sa akin. 마음을 가지고 있으니까 이 마음을 나누고 나와 함께 하나님의 사랑을 나누자.
Kundi ang ginawa niya ay, since ganito yung mga kalooban na meron sa akin, sana mag-share tayo dito, asabay tayo sa trabaho na ito. 근데 우리는 종교인이 아닙니다. Kaya hindi po tayo mga religious 내 man. 목적을 이루기 위해 달라고 구하는 머신이 아니라 At hindi rin po tayo mga machine kung saan gawin lang natin kung ano yung ini-input nila. 하나님의 마음을 알고 내 마음을 나누며 함께 사랑의 교제를 나누면서 걸어가는 그런 하나님 자녀예요. We are the children of God kung saan sabay po tayo sa lakad na ito with Jesus while understanding His heart and understanding my heart. 하나님 성경 읽을 때 그냥 읽는 게 아니라 하나님의 마음을 알기 위해서 성경을 읽으십니다. Kaya whenever nabasahin niyo po ang Biblia, sana wag lang po kayo basta magbasa para kundi sana intindihin niyo po ang 말씀을 Diyos. 통해 그 깨달은 하나님의 마음을 기도로 또 나누는 거예요. 제 마음. Sa magitan ng prayer, ibalik natin ang ano yung naramdaman natin sa Diyos. 여러분 성경 읽을 때도 그냥 펼쳐서 뭐 지식을 알려고 하면 안 돼요. And when we read the Bible, dapat huwag natin pong isipin na gusto ko malaman ng isa pang 하나님 knowledge. 오늘 이 성경 읽을 때 하나님의 마음을 깨닫는 그런 시간 되게 해주옵소서. But we must confess to the Lord na, Lord, Panginoon, sana malaman ko, intindihin ko po ang iyong kalooban muli sa magitan ng pagbasa 여러분 nito. 말씀 들을 때 하나님께 대화하는 거예요. Kaya habang binabasa natin po ang Biblia, we communicate to the 그리고 Lord. 여러분 기도 뭡니까? 내 마음을 하나님께 내려놓는 거예요. 나 이렇게 좋습니다. 이렇게 힘듭니다. 이런 문제 있습니다. 어떡합니까? At ano po ba yung panalangin? It is time to say everything to the Lord. Lord, ito po yung naramdaman ko ngayon. Ito yung iniisip ko. Ano ba yung gagawin ko? 그 이게 마음을 나누는 친구의 축복인 것이죠. At ito din po ang pagpapala na meron sa kanyang mga brides who we have this privilege to 이번 한 communicate. 주간 예수님을 내 마음을 나누는 친구의 그런 관계를 회복하는 누리는 시간 되시기를 축원드립니다. Kaya umasa ko po na ito ay magiging buong linggo kung saan maranasan niyo po at i-enjoy niyo po ang lahat ng mga papapala bilang kaibigan ni Jesus. 아멘. 잘 듣고 계십니까? So, are you still awake? 자, 그 예수님이 우리 부르고 사명을 주셨어요. At tinawagan tayo ng Diyos and He gave us the mission. 우리를 가치 있는 존재로 부르고 가치 있게 살도록 우리 할 일을 알려주셨다. Tinawagan niya tayo bilang mahalagang tao at binigay niya din ang mahalagang mission. 그게 두 번째 바로 사랑을 나누는 제자예요. At yan po yung pangalawa, the disciple who shares the love. 16절에 이렇게 말씀하고 있어요. Ito ay sinabi niya sa verse 16. 너희가 나를 세운 것이 아니고 내가 너희를 택하여 세워나니 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong mga bunga. 항상 기억하실 것은 주어가 누구냐? 바로 예수 그리스도. So what is one thing that we have to remember all the time? Sino ba may subject dito? Ito po ay si Jesus palagi. 예수님이 먼저 찾아서 우리를 택하셨다. Si Jesus siya po yung humanap sa atin at siya yung pumili sa atin. 그걸로 끝나지 않고 우리를 딱 우뚝 세우셨어요. But He didn't end up there, but He said, siya yung natayo sa atin. 그리고 우리를 택하고 세운 친구를 한번 목적을 말씀해 주셨어요. At tinuro niya din sa atin yung dahilan at kanyang layunin kung bakit itinuri niya tayo bilang kaibigan. 뭐라고 했다고요? So what is the reason there? 너희로 가서 열매를 맺게 하고 It is so that you might go and bear the fruit. 하나님과 함께 마음을 나누는 친구는 결국 가서 현장에서 열매를 맺게 하려 합니다. Ang kaibigan ng Diyos na share ang kalooban sa Kanya, at the end, kailangan po siya magpunta sa field to bear the fruit. 여러분 그 순서를 잘 아셔야 돼요. Kaya huwag natin pong kalimutan ang order nito. 먼저 스테이 거하고 있어요. 하나님 안에 가지로서 포도나무에 딱 붙어서 거해야 돼요. Unang-una, dapat manatili po tayo sa Diyos bilang sanga sa puno. 하나님의 사랑과 은혜를 받으면 시간을 쫓아 시절을 쫓아 과실을 맺게 돼 있어요. Kapag sumunod po tayo sa Kanya at gawin natin ang lahat ng mga pinapagawa niya sa atin, then at the end, mamubunga din tayo. 하나님 주신 열매 가지고 현장 가서 그 열매가 필요한 사람 살리고 도와줄 거예요. At gamit ng mga bunga na binigay ng Diyos sa atin, we will go to the field and share it to the people, to the souls. 그 지난주 5절에도 너희가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 제자 열매를 많이 맺나니 그랬어요. Kaya nakaraning ko sa ating verse 5, sinabi din po dito, I abide in you and you abide in me and you will bear the fruit. 무슨 일 하기 전에 먼저 하나님 안에서 은혜를 통해 받아야 됩니다.
Kaya bago natin po gawin ang isang gawain, dapat manatili po tayo muna sa presensya ng Diyos. 제자는 내 힘으로 내 능력으로 열매를 맺는 사람이 아니라 Because the disciples, they are not the one who bear the fruit by themselves, by their own actions. 먼저 내가 내 삶에서 하나님과 말씀과 기도로 교제를 누리고 은혜와 응답, 열매를 맛봐야 돼. Kundi dapat mula sa kanilang buhay pala, dapat manatili sila at maranasan nila po ang pagbubunga ni Jesus. 그래서 현장에 가서 그 열매가 응답이 필요한 사람에게 간증하는 겁니다. So that papunta nila doon sa field, they have the testimony that they can share to the people there. 그리고 16절에 또 너희에게 열매가 항상 있게 하려 하여. Sabi din sa verse 16 that He will let manatili ang inyong bunga sa 무슨 inyo. 말이냐? 한 번 이벤트로 하고 끝날 게 아니라 계속 하나님의 은혜를 공급받고 은혜를 흘려내린다. Ano bang ibig sabihin nito? Hindi lang po siya one-time event, but it will continuously repeat in your life hanggang mabunga ka na marami. 그래서 신앙생활 오래 하면 할수록 관심이 나에게 들어갑니다. Kaya as we do more and more, live the walk of faith, ang interest natin po ay lalo nakaka-focus sa atin. 이기주의자인 내가 아니라 하나님이 보시는 나. Pero hindi yung selfish na self-centeredness na aking sarili, kundi ang aking me, myself, sa tingin ng Diyos. 하나님이 원하시는 나. Me that God wants. 하나님이 만들고 싶어 하시는 나. And me that God wants to make. 자꾸 관심이 나에게 갑니다. Kaya ang interest natin ay palagi naka-point sa atin. 더 정확하게 말하면 내 안에 거하시는 예수님의 사랑과 은혜와 계획에 관심이 가요. But more accurately, ang interest at focus natin po ay sa plano ng Diyos at kanyang gagawin sa loob ng aking buhay. 그럴수록 하나님께 관심이 갈수록 내 안에서 열매가 있고. As we put the focus more and more sa ating Diyos, magkakaroon din po tayo ng 그리고 mas 시간이 갈수록 더 깊어지는 거예요. And as time goes on, lalong malalim din ang ating 왜? relationship. 예배를 통해서 말씀을 보고 말씀이 묵상하면 뿌리 내립니다. Why? Because once we listen to the Word of God through the message, makakaroon po tayo ng ugat. As magitan nito, makakaroon tayo ng bunga. 시간이 지날수록 뿌리 내리고 꽃 피고 열매 맺는 건 당연한 거죠. And it is so natural na as time goes on, makakugat siya, tapos meron siyang bulaklak at magbunga din siya. 그래서 풍성한 열매 맺어서 또 다른 사람 도와줘야 돼요. Kaya kailangan natin po magkaroon ng abundant fruits and we must help the 그래서 others. 이게 생명의 법칙이에요. At ito yung principle and the rules na 여러분 meron sa buhay. 신앙생활 얼마나 하셨습니까? So how long have you lived your walk of faith? 몇 년 하셨습니까? How many years have you lived? 시간이 갈수록 복음에 뿌리 내리고 꽃 피고 열매 맺고 계십니까? As time goes on, lalong lumalalim po ba ang inyong ugat at nagbubunga po kayo ng marami? 그거는 특별한 게 아니라 당연한 거예요. But actually, hindi po ito something special, but it's so natural thing. 그래서 마지막 질문입니다. Kaya last question, 어떤 열매를 맺어요? so anong klaseng bunga ang kailangan natin? 17절에 보십시오. In verse 17, 사랑의 열매를 가지고 현장으로 갑니다. gamit ng pag-ibig ng Diyos, mapunta po tayo sa field. 17절에 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다. Ito na nga ang utos ko sa inyo, magmamahalan kayo. 네, 여러분 오늘 반복되는 말씀이 어떤 단어가 나옵니까? So ano po ba yung word na paulit-ulit lumalabas sa ating scripture ngayon? 9절에 나의 사랑 안에 거하라. In verse 9, abide in my love. 12절에 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. And in verse 12, katulad na, just like I have loved you, love yourself, I love one another. 13절에 친구를 위해서 자기 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니. And in verse 13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sinuman 그리고 오늘 na ibigay ang buhay para sa 17절에 kanila. 너희가 서로 사랑하게 하려 합니다. And in verse 17, na magmahalan kayo. 하나님이 원하시는 열매가 뭐라고? Ano po ba yung bunga na gusto ng Diyos? 사랑입니다. Ito po ang pag-ibig. 제자가 맺어야 될 열매의 방향이 바로 이 사랑입니다. At ito din po ang direction ng bunga na kailangan na meron sa mga disciples. 하나님이 주시는 사랑의 원래 오리지널 미닝과 그 내용을 꼭 붙잡으시고 Kaya sana pangawakan niyo po ang original meaning and original purpose sa pag-ibig ng Diyos. 12절에 뭐라고 했어요? 내가 너희를 사랑하는 것 같이 Ano po bang nakasulat sa verse 12? Just like I 먼저 have loved you. 하나님께 은혜와 사랑을 받는 게 먼저고 그걸 나누는 겁니다. Dapat mauna po ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos at sunod po yung pag-share 그 nito. 하나님의 절정과 그 핵심이 뭐라고요? At ano po ba yung core message dito? 십자가의 사랑. It is the love of the 나를 cross. 위해 죽기까지 사랑하시는 그 사랑.
Ito po ang pag-ibig ng Diyos hanggang binigay niya ang kanyang 그 buhay para sa atin. 사랑받은 증인돼서 현장에 또 증거 나갑니다. At tayo po ay magiging saksi sa pag-ibig na ito at ibahagi natin po siya sa film. 먼저 사랑하는 왼수 같은 가족에게 보죠. Kaya unang-una, dapat mauna po ang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa pamilya. 그리고 상처받은 이웃에게 나가는 거예요. At mag-share natin po ito sa mga kapwa natin who 우리 are hurt. 주변에 낙심한 성도에게 찾아가서 손 내밀고 Lumapit po tayo sa mga discouraged church members at iabot natin ang ating kamay. 아직도 복음을 모르는 그 한 영혼을 위해 가는 거예요. Para din po sa mga kaluluwa na who haven't heard the gospel yet. 가서 비판하거나 정죄 바꾸려고 하는 게 아니라 Hindi po na i-criticize natin sila or i-judge to change their 나를 lives. 친구 삼아주신 예수님의 그 사랑을 전하러 가는 거예요. Kundi magpunta po tayo, lalapit po tayo sa kanila to share the love of God who made us as His friend. 뭐 하려고요? Para ano po bang gagawin 그 natin? 사람과 친구 되어주는 Para tayo ay magiging kaibigan nila. 이게 전도고 이게 선교예요. Ito po ang evangelism at ito din po ang mission. 처음에는 작은 것부터 나누면서 그 맛을 보는 겁니다. Kaya at first, we start by sharing the smallest things and we share our 그럼 hearts. 나중에 하나님이 원하시는 그 사랑을 나누는 제자로 인정받는 And later on, tayo po ay acknowledge ng Diyos na tayo ang kaibigan niya who has the love of God. 드디어 나온 것입니다. And finally, it is revealed. 지난주에 나왔던 열매 맺는 제자. The disciple, the fruit-bearing disciple of the 하나님이 주신 Messiah. 사랑의 열매를 맺어서 나눠주는 그 사람이 제자. At sila po yung disciple na bumungad ng fruit of the love. 여러분 이걸 기도 제목 삼으시기 바랍니다. Sana ito po yung magiging prayer topic 내 niyo. 능력, 내 성격, 내 수준으로 안 되니까 기도하는 거예요. Dahil hindi natin po siya kaya sa ating sariling kakayahan, kapangyarihan. That's why we pray. 기도할 때 하나님의 사랑과 은혜가 내게 전달돼요. Because once we start to pray, ma-overflow po ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. 그 여러분이 맛본 은혜, 맛본 사랑만큼만 전해주면 돼요. At i-share mo lang po kung ano ka, depending on how much you receive the love 그 안에 of God. 생명이 있기 때문에 그게 불어서 30배, 60배, 100배로 풍성하게 이게 넘치게 돼 있습니다. Dahil once na pumasok po ang buhay ni Jesus, ang pag-ibig na natanggap natin, it will double and triple at hanggang mabuo siya ng 100 fruits. 그래서 우리 오늘 두 가지 잊지 마시기 바랍니다. Kaya ngayong araw po, huwag natin kalimutan ang dalawang bagay nito. 우리를 친구 삼아주신 예수님이 뭐라고 하셨나요? Ano ba ang sinabi ni Jesus who called us as His friends? 마음을 나누기 위해 우리를 친구 삼으셨다. Sabi niya, hinawakan, itinuturi niya po tayo bilang kanyang kaibigan para mag-share ang kanyang puso. 그리고 그 사랑을 전하기 위해 제자로 우리를 부르셨다. At upang ibahagi din ang pag-ibig, tinawagan niya tayo bilang alagad. 이번 한 주간 이 말씀 붙잡고 묵상하면서 삶의 현장 속에 적용하시길 바랍니다. Kaya umasok ko po ngayong linggo, ito po ang panghawakan niyo at i-apply niyo din po siya sa buhay. 우리가 오늘 판데살라마 테이블 때 이 두 가지를 나중에 한번 진중하게 나눠보시기 바랍니다. Kaya ngayong pandesalamat tayo, pagkatapos po ng mensahe, sana ito po ang i-share niyo po. 이번 주 예수님의 어떤 마음을 맛보고 나누길 원하십니까? So first question, what do you want to share from your heart with Jesus this week? 누구에게 내가 받은 이 예수님의 사랑과 은혜를 나눌까요? And second, who will you approach with the love of Jesus? 그걸 서로 나누는 거예요, 기도 제목. So ito po ang i-share natin bilang prayer topic. 그리고 그 사람을 위해 기도하는 At 거예요. manalangin po tayo para sa tao. 내 힘과 능력으로 안 되니까 성령의 힘에 의지하여 나갈 수 있도록 기도하는 Dahil 거예요. hindi tayo kaya sa ating sariling lakas, sa sariling level. That's why with the power of the Holy Spirit, we will 내 approach the 힘으로는 안 person. 되지만 내 마음 아시고 성령님이 역사하시면 되는 것입니다. Kahit hindi natin kaya sa ating sariling lakas, once the Holy Spirit works in our life, everything is possible. 근데 오늘 사람이 너무 멀게 낯설게 여기신다면 예수님이 사랑이라는 것을 체험하는 한 주간 되게 해달라고 기도하는 거예요. Kaya kung iniisip niyo po na sobrang malaya yung pag-ibig sa akin, isipin niyo lang po na si Jesus siya mismo ang pag-ibig. 아멘. 우리 함께 고백하는 시간을 갖겠습니다. Then let us have our time to confess all together. What kind of friends will we be? Friends will share their hearts. 아멘. What kind of disciples will we be? Disciples who share love. Amen. 아멘. 진짜 우리가 친구 되신 예수님과 마음을 나누고 받은 사랑 가지고 한 영혼에게 갑시다. With a heart na ay mula po sa
Mula po kay Jesus, idalya natin po ang kanyang pag-ibig sa mga kaluluwa. 그래서 그들에게 마음을 나누는 친구가 됩시다. Sana tayo po ay magiging kaibigan nila who can also share the hearts as well. 사랑을 나누는 제자가 됩시다. And let us become the disciple that shares the heart. 이 축복이 한 주간 내내 여러분 발걸음에 넘치기를 축원드립니다. Umaasa ko po na ito po ay patuloy na ma-overflow sa bawat footstep niyo po in the field. 기도하겠습니다. Tayo po ay manalangin. 하나님 감사드립니다. Thank you, Lord. 우리를 부르되 종으로 부르지 않고 친구로 불러주시니 감사드립니다. Thank you, Lord, for calling us, but not as of servants, but as your friend. 이제 하나님의 주신 은혜와 사랑 풍성하게 누리고 나누는 제자 되게 하여 주옵소서. Now may you allow us to become the disciple that enjoy abundant love in your heart. 우리 힘으로 안 되오니 성령님 역사하여 주옵소서. And because we cannot do it by ourselves, may the Holy Spirit work in our 우리가 lives. 가는 곳마다 하나님의 사랑과 은혜가 넘치는 판데살라마 테이블이 세워지게 하여 And 주옵소서. may we raise up and establish the Panisalama table time where we will share the love of God. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. With all our thanksgiving, this is our prayer in the name of Jesus Christ. Amen.